Thank you, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, ladies and gentlemen of this august chamber. Ako po ay tumitindig ngayon upang manawagan para sa ganap na proteksyon ng buong kabundukan ng Sierra Madre. Hindi lamang po sa Isabela, sa Hilaga, kundi hanggang sa lalawigan ng Quezon sa timog. Noong Sabado at Linggo lamang, nang tumama po ang Super Typhoon Uwan sa Luzon, muli nating nasaksihan ang katatagan ng Sierra Madre. Siya lang naman po ang humarang sa unos, pumigil sa hagupit ng hangin at nagligtas ng milyong-milyong buhay sa Luzon. Tahimik po niya ang ginampanan, Mr. President, muli ang tungkulin bilang ating tagapagligtas. Para pong isang ina na ikinubli ang kanyang mga anak sa dapat sanay nakamamatay na hagupit ni Uwan. Yet, Mr. President, despite its immense importance, the Sierra Madre remains under siege. Mining operations continue to carve scars upon slopes. Illegal logging and massive quarrying erode its soil. Infrastructure and resort developments threaten to fragment its forests. Gayong may mga batas naman gaya ng Republic Act No. 9125 o ang Northern Sierra Madre Natural Park Act of 2001 na naglalayong pangalagaan ito, nananatiling kulang at mahina ang pagpapatupad ng mga probisyong dapat sana'y nagpoprotekta sa natitirang likas na yaman ng ating bansa. Kaya naman, Ginoong Pangulo, nanawagan ako na agad suriin at pagtibayin ang pagpapatupad ng proteksyon sa Sierra Madre. Nararapat ang mas maigting na pagbabawal sa anumang mapaminsalang pagmimina, pagtutroso dito at pagtatayo ng lahat ng uri ng resort, bakasyunan man o permanenteng tirahan, kasabay na rin ang pagbibigay ng kabuhayang pangkalikasan sa mga katutubo at lokal na komunidad na tunay na tagapangalaga ng kalikasan. Mga kasama, kung ang Sierra Madre handang isakripisyo ang sarili upang tayo ay mailigtas, hindi ba't napapanahon na tayo naman ang magligtas sa kanya? Mr. President, Cooley. Hey, good morning, ladies and gentlemen of the jury. We're sa 99.9% sa pera sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo. Oh, how you doing? Kumusta na po kayo? Di pa tapos ang laban natin. Nag-uumpisa pa lang. Po. Not just once, twice, thrice na po. 3 beses na pong pinaslang ng mga abusado, land grabber, traidor at kawatang kuno ay mga politician sa buong pamahalaan. Ang buwis buhay na pinaglaban ng ating mga ninunong katipuneros para sa ating kinabukasan. No? Mga karapatan, kapakanan. No? Hindi lang nagtatapos sa atin, kundi maging sa mga susunod pa nating mga salinlahi kayo manggi. Ano po? Pambirang patiso po. Sa pangunguna ni Gat Andres Bonifacio, nagkaroon po sila ng Pangarap Pinoy. Pangarap Pinoy na makapagtatag ng malayang bayan kung saan ang umiiral ay demokrasyang ala Amerika. Powered by hukumang trial by jury of the people. By the people, for the people. Uulitin ko, para po yun sa ating kapakanan, mga karapatan, kinabukasan.
Ano ang nangyari? Giliw ko. Diba? Yan ang kahindik-hindik na tanong na dapat nating itanong. Nagmamakaawa po yan na ating maitanong sa atin pong mga sarili. Ano nga ba ang nangyari? So, panahon na po na atin pong ipagpatuloy ang naunsyamin nilang pangarap nila. Pero, balikan muna natin, tanawin muna natin ang mga pangyayari at kaganapan. At umpisan, siyempre natin dito sa kung ano ang ating pinaglaban ng atin pong mga ninuno ng buwis buhay. Come on in! Una sa lahat, salamat rito pala kay Ira Santiano. Ira pala, hindi Ira. Ira. Ira Santiano. Maraming salamat po sa inyong serbisyo publiko. Sa pagmumulat po sa ating mga kapwa kahanay sa puwersa, 99.9% sa puwera. Nang sa ganun na hindi ho tayo patuloy na ginagawang mga tanga at gago ng iilang mga traidor at kawatan na naghahari-harian sa ating pong buong bayan. Sige, pakinggan po natin ito at namnamin ang nakaraan. Ang Katipunan ang sinasabing pinakaunang paghihimagsik laban sa isang mananakop na bansa sa Asya. Bilang isang kilusan, ang Katipunan ay mayroong dakilang layuning nagsisilbing gabay sa lahat ng mga kasapi. Ang mga layuning ito ay binuo ng 3 tema: pampolitika, sibika, at moral. Sa layuning pampolitika, hinangad ng Katipunan na palayain ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Isasagawa ito sa pamamagitan ng armadong himagsikan tungo sa pagbuo ng isang bansang malaya. Sa layuning sibika, nilalim ang Katipunan na maipalaganap ang kaparehong panlipunan sa pamamagitan ng pagtatanggol sa mga naaapi at pagpaparusa sa mga naaapi. Bahagi rin ng layuning ito ang pagtulong sa kapwa upang hindi nasanay ang kapatiran na umasa sa iba. Ang layuning moral ng Katipunan ay nakasentro sa kabutihang asal, pagpapatibay ng kalooban at wastong pag-uugaling ng bawat miyembro. Batid ng Katipunan na mahalaga ang malinis na kalooban sa ikatatagumpay ng mga adhikain ng samahan. Si Deodato Arellano ang unang pangulo ng Katipunan. Nailuklok siya sa posisyon noong 1892. Noong Pebrero 1893 ay pinalitan siya ni Roman Basa bilang pinuno ng kapatiran. Noong 1895 naman, muling nagkaroon ng pagpapalit ng liderato kung saan si Andres Bonifacio ang naging pangulo. Ang tawag kay Bonifacio ay Supremo. Namuno si Bonifacio sa maraming labanan kontra sa puwersang Espanyol. Ang kanya ring mga sulatin ay naghubog sa diwa at kaisipan ng himagsikan. Isinabuhay niya ang mga aral ng Katipunan na kanya ring sinikap pagyamanin. Sa ilalim ng kanyang liderato, nagpatuloy ang paglakas ng kilusan hanggang sa tuluyan itong naghimagsik sa pamahalaang kolonyal noong 1896. Yun So malinaw po ang kumbaga pinaghugutan ng ating mga ninuno, diba? Lalo na itong mga nagsipagtatag ng Katipunan. Ano po yun? Abay, siyempre, karapatan, kapakanan ng bawat isa. Kailangan pangalagaan ng bawat isa. Kaya ang gobyerno, hindi masyado itong binibigyan diin, kumbaga dina-downplay palagi ito Ang isa sa pinakamatinding layunin ng Katipunan ay back to basic jury justice system. Hukuman balangay ang tawag doon,
kung saan ang ibig sabihin ay trial by jury of the Council of Elders. No? Pero medyo nag-evolve na po yun, pero yung kalakaran po yun, nung panahon ng ating mga ninuno, kapanahonan nila Lapu-Lapu. So nag-evolve na po, na naging bansa ng Amerika, naging demokrasya ng Amerika, hindi na sila sakop ng hari ng Great Britain at pinatibay lalo nila yung kanilang jury justice system. Po, so, ito hindi masyadong tingnan nyo sa mga eskwelahan, tinuturo ba ito? Hindi. Hindi tinuturo ng tunay pala na anyo kulay at hugis ng demokrasya ay yung karapatan ng mga mamayan bilang mga juror. Hindi po huwes, hindi po hukom. Hurado. Na sila po ang nagdidetermina bilang grand juror kung may probable cause o wala. At bilang trial juror, sila po humahatol kung guilty o inosente ang akusado sa korupsyon, human rights violations, land grabbing, at kung ano-ano pang mga kaungasan na may kagagawan, yung po mga iniluklok sa pamahalaan ng kumulik koto. And so, sa atin po pagpapatuloy, dito na po natin puntahan po natin, ito pong, ano ba ito? Paranormal na psychic. Okay? Ito po yung kung saan nilitis. Nilitis. Ito pong si God Andres Bonifacio. So, tingnan po natin, panoorin po Hindi natin. naman demensa dito eh. Merong nagpupulong, mag-uusap, ulangan, katarungan. Tapos may babaeng galit na galit. Pagpanik sa hagdan, tila may imahe raw na sumalubong sa kanya. Babae siya. Nung araw din na ang buhok niya nakaganoon. Tapos yung baro niya, parang may ano dito eh. Nandito, yung babae, ang galit na galit. Ito. Itong babae na to. Siya. Kita ko siya eh. Gagalit siya. Parang pinag-uusapan nila na huwag kang makikinig, huwag kang huwag kang papayag. Dahil hindi dapat dahil atin yun, kinamagay. Ang babaeng nakita ni Ana, maaaring kaluluwa raw ng may bahay ni Andres Bonifacio na si Gregoria de Jesus. Parang siya yung nakita ko na yon. Na galit na parang umiiyak na hindi ko alam. Basta ganun, parang pinaglalaban niya. Yun. Sila lang din. Ito yung parang dating lugar nila na pag merong may mga sakit, yung may mga sugat-sugat yung mga ano nila. Dito nila dinadala. Dito nila ginagamot. May mga babae na nag-aalaga. Sa patuloy niyang paglilibot sa bahay, inilarawan ni Ana ang iba pang kaluluwang nakikita niya. Ayan o, dito siya sa sulok na yan. Nandito lang siya. Hindi ko alam kung na-aksidente siya o nirib siya. Nakaganyan lang siya o, nakatingin lang sa atin, nakaganon. Hindi, ayaw niyang magpaano eh. Nahihiya siya para bang, ang ano lang niya, tignan ko lang kayo ha. Sa huli, hindi naman daw mapanganib o mapusok ang mga kaluluwang nakita niya sa trial house. Karamihan sa kanila, pawang mga bakas ng isang madilim na yugto ng ating kasaysayan. Wala. Espiritu lang. Ligaw lang siya. Kasi nga, kita mo yung lugar, mga white-white ang dating. Well, anyways, shout out po dito sa GMA Public Affairs po itong may-ari po ng video, ano po, ng dokumentaryo na ating pong hinira muna para po for educational purposes. Ano po, maraming salamat. Ito din po ay batay sa kumbaga Fair Use Act. Ano po, wala po tayong intensyon na
kumbaga labagin po ang kanilang karapatan sa video nila. At tayo po ay binibigyan natin sila ng pugay at hindi po tayo nagkukunyuwari. Ano po? Nagbabalat kayo na tayo po may gawa ng video na ito. Ano po? Bagkos, yung pong GMA Public Affairs, psychic paranormal expert Ana de la Cruz examines the Bonifacio Trial House. Dito po unang pinaslang ang pangarap Pinoy. Makatarungan at makataong lipunan na pinangarap ng ating mga ninuno sa pamumuno ni God Andres Bonifacio para po sa ating lahing kayumanggi. Sa ating pong kapakanan, karapatan at kinabukasan. Dito po sa Bonifacio Trial House, unang pinaslang ang pangarap Pinoy. Wait! There is more! Alay nyo, tapos na, hindi pa po. 3 beses po pinaslang Hindi po ba? So ito, sa pangalawang pagkakataon, pinaslang na naman po ang pangarap Pinoy ng ating mga ninunong katipuneros para sa ating mga puwersa. 99.9% sa puwera. I once said I would rather have a government unlike held by Filipinos than a government unlike having by anyone. I said that once. I say it again. And I will always say that it's not wrong what I did. Citizens. Okay, so, hold your. Ito po yung sumpa ni Manuel Luis Quezon. Bakit kailangan niyang sabihin na mas gusto ko ang gobyernong pinatatakbo ng malaimpyerno natin mga Pilipino kaysa gobyerno na pinatatakbo ng animoy langit ng mga Amerikano. Kung pwede lang naman, sabihin niya, abay, kung kaya ng mga Amerikanong patakbuhin ng animoy langit ang ating bayang magiliw, mas lalo po natin kakayaning patakbuhin ng animoy langit. Sapagkat atin ito. Ito lang ang bansa na meron tayo. At kailangan handa tayong mamatay kung kinakailangan para sa ating inang bayan. Pero hindi. Tingin ko meron silang kumbagay unholy alliance. Kasi nung mga panahon yon, matindi din po yung bangayan sa pagitan po ng mga ang gusto ay malayang bayan at yung sa kabilang panig ang gusto ay maging tayo po ay pang 51 states ng Amerika. Ano po? Ay so, paano nga ba nangyari? Paano nangyari na talagang naging totoo na run like hell po tayo? Kasi parang naging hudyat ito Ang sinabi ito ni Manuel L. Quezon, hudyat para po itong mga framers, yung mga ungas na framers ng 1935 Constitution, hindi po isinama sa Bill of Rights. Ang pangunahing karapatan ng mga Amerikano sa demokratikong bansa na government of the people, by the people, for the people. Yung pong karapatan mga kano sa trial by jury. Hindi lamang nandoon, nakaukit sa original na teksto ng 1787 United States Republican Constitution, bagkos pinalua pa ng ilang 1, 2, 3, 5. Hindi na 5. Actually, ang Bill of Rights nila, 10 Pero doon sa 10, ang 3 po doon ay patungkol sa pagpapatibay lalo ng karapatan sa trial by jury. Yung pong 5th, 6th, and 7th Amendment. Init sa puwera po yun. Hindi nila isinama. Ano nangyari? Daluyong ang korupsyon. Isa pa lang noong July 4, 1946, kung sa'y ginawad na ang ating kalayaan,
At kakibat po noon, kalisabay po noon, wala na pong pakialam ang United States Supreme Court. Diba? Hindi na kailangan reviewin ang anumang desisyon ng ating pong Supreme Court sa Pilipinas. So na libre na po. Umalagwa na ang mga traidor at kawatan sa atin pong pamahalaan. No po. So, simula po noon hanggang sa dumating ang panahon na nagdeklara itong si Ferdinand Marcos Sr. Ferdinand Idalin Marcos Sr. ng martial law. At alam naman po natin kung anong klaseng mga pang-aabuso sa karapatang pantao, pagpapaslang sa mga naninindigan ng mga patriotiko at pagnanakaw sa kabambayan nating mga puwet sa puwerang Pilipino. Ano po? At dali muna ha, humantong po tayo sa people power. People power! Never again! It's a people power. Na nagtagumpay nga naman po. At dahil po doon, pinalitan po yung ating pong saligang batas. Yung 1935 Constitution, pinalitan naman po ng 1987 Constitution. Pagmasdan po natin o balikan po natin ng tanaw ang ating pong EDSA People Power. Pilipinas ang political dynasty. Pero From the top muna, ano po, disclosure muna, ito po ang Think About It ni Manong Ted File noon. Ano po, at ang tinutukoy dito yung dinastiya. Dynasties are forever and ever. Pakinggan po natin ang kanilang mga argumento. kailangan ng batas na tutukoy dito. Kung ayaw nga ng mga mambabatas na gampanan ang kanilang tungkulin sa pagbuo ng panuntunan sa pagbabawal ng political dynasties, maaari ba silang obligahin ng hukuman? Pagdating na si Mama, malinis na ba lahat? Yung banyo nila mahal. Patalastas pa! Ang hirap ng pagkasama. Go ahead! Ito nga Manong yung Ted. petisyon na inihain noong March 19, 2024 sa Supreme Court ng isang grupo ng mga abogado. It seeks the issuance by the Honorable Supreme Court of a writ of mandamus to command Congress to perform its constitutional duty which it has neglected to do. Nais po ng mga abogadong sina Wilfredo Trinidad, Rico Domingo, George Cabildo at Cesar Oracion na maglabas ang kataas-taasang hukuman ng kautusan para obligahin ang Kongreso na gumawa ng batas sa pagbabawal sa political dynasties. Pero bago pa ang petisyon na ito, may nauna pang petisyon sa Korte Suprema ang grupo ng Kapatiran Party. Ito po'y inihain noong pang Nobyembre ng 2022. Petition for certiorari ang inihain ng grupo ng Kapatiran Party. Nais nila na suriin ng kataas-taasang hukuman ang naging aksyon o hindi pag-aksyon ng Kongreso sa kanilang mandato na magpasa ng batas na nagbabawal nga sa political dynasty. At ang aksyon o hindi pag-aksyon bang ito ng Kongreso ay may tuturing na katumbas ng pagtalikod nila sa kanilang tungkulin o pag-abuso ng kanilang kapangyarihan. Bago pa ang dalawang petisyon na ito, may nauna pang mga kaso tungkol sa pagpapatupad ng Article 2, Section 26 o ang anti-dynasty provision ng ating kasalukuyang saligang batas na isinampa sa kataas-taasang hukuman. Yun nga lang, sinawing palad ang mga ito. Sa isang desisyon, sinabi po ng Supreme Court na ang kapangyarihan ng lehislatura ay tangan lamang ng Kongreso at hindi ito maaaring panghimasukan ng hukuman. Hindi lamang ito dahil sa kwestyong politikal,
Ngunit ito'y kapangyarihan na ibinibigay ng konstitusyon sa lehislatura. Ang pagdesisyon kung anong batas ang gusto nilang gawin ay tanging karapatan lamang ng Kongreso at hindi may tuturing na pawang ministerial duty lang. May tama naman no, ha, ang sentido komon ni Manong Ted Filon. Pero ang pinakamahalagang punto rito, yun po ba ang political dynasty na inukit ng mga ungas na premiers ng Saligang Batas 1987 ay lubang kailangan? Ito ba itutundok sa korupsyon? Ha? Hindi po eh. Hindi po. Panigurado po yan. May ilang kaungasan pa pong inilagay, inukit ang mga ungas na framers ng 1987 Constitution, no? Doon sa ating Saligang Batas. Ano po yun? Yun pong administrative region ng Cordillera at yung pong BRMM, ano po, ERMM nung nakalipas, yung autonomy, ano po, at yung local government code. No? Kaungasan sapagkat ano nangyari? Dahil doon sa mga yon, local government code, administrative Cordillera, administrative region, autonomous region of Muslim Mindanao, ano nangyari? Lalong lumaganap ang korupsyon. Lalo pong dumami ang mga naghari-harian. Dati presidente lang ang pwede. Ngayon, lahat po ng yung mga nabanggit, pati lahat ng mayors, no, pwede na maghari-harian. Kasama na doon, o isa sa mga prominenteng produkto ng local government code na naghari-harian at nagtatag pa ng Davao Death Squad ay si Karma Digong. At ang korupsyon, bigay todo. Bigay todo ba o bulsa todo? Ay, hindi na pala binubulsa eh. Minamaleta na po ang kanilang mga nakukurakot. At ito po ay hindi inaamin ng mga framers. Pero, kaya ano nga ba? Ano nga ba talaga? Ano po? Ang problema. Dito natin titingnan ngayon ang problema. Kung ano talaga. Ano ba ito? Ito. Hindi pa yan. Kahit napunta tayo dyan. Di ba mas natin na natin ito? Sino ba tayo? Come on, yo! Budayo! Attorney Howard Calleja. Ay, dito, Attorney Howard Calleja. Nawala tuloy siya. Kwento ko na lang. Okay. So, ganito. Doon po sa isang panayam kay Attorney Christian Monsud, isa sa mga framers ng Saligang Batas, ang sabi niya, may dalawang malaking pagkakamali daw. Silang mga framers, mga ungas na framers ng 1987 Constitution. Una, na-overestimate daw nila yung pong espiritu ng EDSA People Power o yung patriotismo ng mga Pilipino. Pangalawa, na-underestimated naman daw nila yung pong katakawan, kaswapangan, pagkaganid ng mga traidor at kawatan na kuno ay mga politician. Siya ba ay may tama? Ang laki ng tama niya. Sapagkat ang pinakamalaki po nila talagang nagawang kasalanan, hindi pa rin po nila inilagay, isinama sa Bill of Rights ang karapatan sa trial by jury. Nating mga soberanong mga mamayang Pilipino, which is the epitome of democracy. No? Kambal tuko ito ng demokrasya. Ang jury justice system, package deal. At ipinairal na sa ating bayan yan, hukumang balangay ang tawag noong pong panahon na ating mga ninuno ng kapanahonan ni Lapu-Lapu. At maganda po, demokrasya talagang tunay ang umiiral sa ating bayang magiliw. So, pinaslang na naman po for the third time. Pinaslang na naman po
ng mga framers ng 1987 Constitution, ang atin pong ang pangarap Pinoy ng ating mga ninunong buwis buhay na pinaglaban. Ang demokrasyang malayang bayan sa diwa ng demokrasya ala Amerika, powered by hukuman, trial by jury. At yun naman una natin pinanunod sa kasalukuyang panahon, ang pinag-uusapan po nila kung paano protektahan yung Sierra Madre. Hindi na Sierra Madre po dapat protektahan. Lahat ng ating kabundukan, lahat po ng ating karagatan, at yan po ay mangyayari lamang kung tunay na demokrasya ang umiral sa ating bayan by jury justice system. Ngayon, ito po ang magandang halimbawa. Yung Singapore, sa pamumuno ni Lee Kuan Yew. At tingnan po natin kung paano nga ba, anong klaseng diskarte meron si Lee Kuan Yew. Come on, Lee. Lee ka na, Lee. Leadership were instrumental in transforming a small, resource-poor island into one of the world's most prosperous nations. His strategies and policies have been studied and admired by leaders around the globe. He transformed Singapore from a developing nation to a global economic powerhouse. Through meticulous planning, strict governance, and a relentless focus on education and innovation, he laid the foundation for a thriving modern city-state. His insights into geopolitics and economic development earned him respect worldwide. Leaders from various countries sought his advice, and his opinions were highly valued in international forums. Lee Kuan Yew closely observed the Philippines. He visited the country several times and engaged with its leaders, always keen to understand its unique challenges and opportunities. He saw its potential for greatness. The Philippines, with its rich natural resources, strategic location, and vibrant culture, had all the ingredients for success. He believed that with the right leadership and reforms, the country could overcome its challenges. He often emphasized the importance of strong visionary leadership in driving national progress. Lee Kuan Yew often contrasted the Philippines with its Southeast Asian neighbors. He noted that while some countries in the region had made significant strides, the Philippines had yet to fully capitalize on its potential. He admired the Filipino people's talent and resilience. He saw a hard-working and resourceful population capable of achieving great things if given the right opportunities. However, he also expressed concern about corruption, inequality, and a lack of national unity. These issues, he believed, were significant barriers to the country's progress and needed to be addressed urgently. He challenged Filipino leaders to prioritize good governance and invest in their people. He believed that transparent, accountable leadership was crucial for building a prosperous and equitable society. Lee Kuan Yew's vision for the Philippines was not just about economic growth. He envisioned a holistic development that included social progress, cultural enrichment, and environmental sustainability. He envisioned a nation where every citizen had the opportunity to succeed. He believed in creating an environment where hard work and talent were rewarded and where everyone had access to quality education and healthcare. He believed in the power of education, technology, and infrastructure to uplift societies. He often spoke about the need for continuous learning and adaptation in a rapidly changing world. His prediction for the Philippines was a call to action, a challenge for the nation to live up to its full potential. He hoped that the Philippines would rise to the occasion, harnessing its strengths and addressing its weaknesses to build a brighter future for all its citizens. Was a call to action, a challenge. Alam niyo po, tingnan natin ang kasaysayan ng Singapore. Sila po ay mahigit 100 taon sa siglo, na kolonya ng Great Britain. Ang pinaka-the best na nangyari bilang kolonya sila ng Great Britain, namana po nila yung hukuman trial by jury of the people. Na pinauso sa Great Britain sa pamagitan po ng
Magna Carta of 1215 England. Magna Carta is the Great Charter, kung saan nakapaloob ang 63 mga karapatan ng mga Briton at ang pinakasusi para kahit na isa ay wag pong ma-yurakan, wag mapilipit, wag ang tawag nito, baliwalain ng hari ay yung pong Artikulo 39. Kung saan nakalagay po doon na walang sinumang Briton na maari ipadampot, ikulong, maging bawian ng ari-arian, parusahan, o maging pugutan ng ulo ng hari, o kaya ay magpapadala ng sugo ang hari para siya ay damputin, ikulong, parusahan, o pugutan ng ulo, maliban na lamang kung mayroong hatol mula sa trial by jury of peers. Hukumang hurado ng kapwa niya, Briton. Yan po ang susi. At yan din po nanggaling yung pong Bill of Rights ng Amerika na sabi ko nga kanina, lalo na pinatingkad ang jury justice system. So sanay po, ito pong Singaporean sa hukumang patas. Noong pong 1959, naging Prime Minister po, kauna-unang Prime Minister, etong si Mahathir Mohamad. Kolonya pa po sila noon ng Great Britain. Pero siyempre siguro binigyan na sila ng karapatan unti-unti para sila namamahala sa kanilang bayan. Katulad nung sa atin, tayo po ay 1902 nagkaroon ng Organic Act gawa ng US Congress at doon nakasaad na by 1907 meron na pong General Assembly na elected Filipinos ang mga representante. Pagdating ng 1917, mga senador na po binoboto na atin po mga ninuno, mga Pilipino na po, so pagdating po ng 1965, eventually nagawaran na ng independence ito pong Singapore. Dahil na rin sa pagpupunyagi na ito pong si Lee Kuan Yew na nagtatag ng People's Action Party, kung saan ang kanilang pong plataforma isulong ang malayang bayan, ang independence, kalayaan. Parang walang iniwan sa ginawa ni Andres Bonifacio. Tingin ko, kinopya lang ni Lee Kuan Yew ang mga sentido komon o mga adhikain ni Andres Bonifacio. At como sila nga po ay may jury justice system na, abay sanay na po sila Hindi po ba? Ngayon, pagsapit po ng 1969, inalis na po ng Singapore ang kanilang jury justice system. Trial by bench trial na po. Huwis na lang, judge na lang ang humuhusga. Pero ganun pa man, ito si Lee Kuan Yew ay nagtatag po ng anti-corruption investigating body na independent doon po sa parlamento po nila. Ngayon, yun pong kanilang basis ng justice system, common law pa rin. Trial by jury na uso pa rin po. Ibig sabihin, yung mga kalakaran, yung mga precedents, doon po sa kanilang mga naging desisyon sa loob ng mahigit isang siglo ng mga trial jury po nila, yun pa rin po ang kanilang pinagbabasihan. Kung kaya meron pong certainty na rule of law ang umiiral sa kanila. Kung kaya marami pong mga foreign investors na nagtitiwala sa kanila. Namumunan
sapagkat di katulad sa Pilipinas, ngayon po mga counterpart ng mga foreign investors, yung mga inchik na po, at mga gobyerno na rin, ano po, binubudol sila. Kamukat-mukat mo, wala na sa kanila. Yung pong pagmimiyari ng kumpanya, although sa papel, 40% lang ang puna nila, pero sa realidad, 100% po sila ang nagbabankroll. Ano po. At yan ay dahil sa kaungasan, kabuktutan, hukuman dahil may palakasan na kontrolado ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan. Yan po malaking pagkakaiba ng Singapore at Pilipinas. Nakita nyo naman, bilib nga si Lee Kuan Yew sa ating mga Pilipino, ang tindi daw ng potensyal natin. Nga lang, di maampat-ampat yung korupsyon. At syempre, ang pinanggalingan ng korupsyon, yung sumpa ni Manuel Quezon. I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by the Americans. At hanggang ngayon, yung pa rin pong uso sa atin. Kaya, ang atin pong hindi hinihinging mungkahi, dito po sa ating mga senador na ngayon ay nagbabalitaktakan, hindi na malaman kung paano tutuldukan ang korupsyon, ihain ninyo ang jury justice system. Ano po? Hindi naman mahirap pong i-research yan. Kasi marami na po tayong mga templates. May pinakabago pa. Bukod sa Singapore, nandyan yung Hong Kong, nandyan yung Japan, Australia, nandyan yung the Netherlands, Switzerland, ano po, nandyan yung South Korea, recently na. Maging ang Spain trial by jury na po. Ngayon, malamang hindi po gagawin ito ng mga politiko sa administrasyon at sa oposisyon. Kasi wala po yung kanilang ginito ang pagkakataon na makapagnakaw ng mali-malitang kwarta natin, ano po, nang wala po silang pananagutan sa batas. Diba? Hindi nila gusto siyempre mawawalan sila ng gininto ang pagkakataon ng manggitata at mga lingasaw sa nakaw na kayamanan. Yun sila, pati buo nila pong angkan. Kaya, tingin nyo, gugustuhin nila, isulo, ihain ang pagpairal ng jury justice system sa bansa. Nako po, malabo pa po yun kaysa sabaw ng first class na pusit. Kaya kung ikaw ay totoong patriotiko, abay, sumama tayo rito sa Partido KKK 2.0 Demokratiko. At ang ating pong gawin, himagsikan 2028 halalan. Gamit ang ating tigitigisang sagradong boto, magluluklok po tayo ng Team Juror Advocate Candidate para maamenda ng Bill of Rights, kunin ang pamukpok katarungan doon sa mga kamay ng mga traidor at kawatan na kuno ay politicians at ilagay sa kamay nating mga soberanong mga mamayang Pilipino bilang mga hurado. Simple lang po. Konting ang linda lang. Napakadali pong gawin yan. Kaya kung ikaw nga, patriotiko, ikaw. Mr. Justice Antonio Carpio. Ex-CJ Renato Puno. Major General Renato P. Miranda. Colonel Ariel Kirubin. Former Senator Sonny Trillanes. Commissioner Heidi Mendoza. Attorney Harold Especio. Soldier dati, si Hilbay. Attorney Howard Calleja. Former Senador Laila de Lima. Ex-VP Lenny Robredo. Senadora Rizal Tiberos. Senador Ping Lacson. Tito Soto. Vico Soto. At maraming iba pa na ngayon ay
nagpapakilala mga patriotiko. Alin na kayo sa partido KKK 2.0. Kung ayaw nyo sa partido, gusto nyo panatili ng partido nyo, okay lang. Makipag-alyansa na lang kayo. At ang una-una po nating plataforma, amenda numero 1 sa Bill of Rights. Kaya handa din po kayo pumirma sa Covenant. No? Kasunduan sa mamamayan. Kung saan, within the reasonable period of 3 months, kailangan maihain po ninyo ang panukalang amenda sa Bill of Rights. Karapatan sa trial by jury. Pag hindi po ninyo ginawa yun, handa kayong magbitiw sa inyong pwesto. No? Kapag yun na hindi nyo ginawa, pwedeng gamitin ng sino mabutante ang inyong pinirmang kasunduan upang ihain ang mandamos petition sa Korte Suprema na kayo ay alisin sa pwesto. Para kwentas klaras po tayo. At sa mga kahanay ko sa puwersa 99.9% sa pwera, tayo po ang tumayo na makinarya politika. Bulong-bulungan naman po natin ang ating mga kamag-anak, kakilala, kaibigan, maging kaaway. At share po natin ang video na ito. I-like, mag-subscribe na rin kayo dito po sa ating Juror Advocacy YouTube channel. Nang sa ganun ay mas marami po tayo, may imumulat po natin lahat sa hanay ng pwersa 99.9% sa pera at tiyak po nayayakapin nila ang advokasya natin ito at ilaan ang tigit-tigisan natin sagradong boto para sa Team Juror Advocate Candidate Dosville Ventures. Ito po ang missing link para gumana ang ating demokrasya. Karapatan natin mga soberano, mga pamilya Pilipino, taal na karapatan po ito, birthright sa isang mamayan na isinilang sa demokratikong bayan. Matagal po itinago sa atin ito ng mga traidor at kawatan sa pamahalaan, kaya hindi po nila pinukpok ang Department of Education na ituro sa atin to. Maging ang mga political science professor po sa University of the Philippines, sa lahat na universidad at mga kolehiyo, hindi rin po itinuturo na ang tunay na anyo, kulay at hugis ng demokrasya, karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury. Na ang jury justice system ay kambal tuko o package deal ng demokrasya. The epitome of democracy. Ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. And so, simple naman po. Yan yung dumugo ilong nila kung ano-ano pinag-iisip na. Alin, itong gusto isulong ng mga tulpo para protektahan ang Sierra Madre. Siyempre, sinabi niya na rin, di ba? Bagaman meron ng mga umiiral na batas, walang bisa yung batas. Basura ang batas. No? Walang pakinabang. Kasi pagka lumapag iyon, sa hukuman trial by palakasan, basura nga Hindi po ba? Walang kwenta. So gagawa ulit sila ng panibagong batas na magiging basura na naman. Hindi yun Ang dapat ihain nyo itong amenda numero 1 sa Bill of Rights. Bakit kamo? Hindi lamang yung mga katutubo, ang force multiplier, whistleblower. Sila po magsusumbong doon sa mga grand jury sa lahat ng bayan meron po May grand jury. O ngayon, kung malakas yung kalaban o yung ungas sa isang bayan, dalhin sa ibang bayan ang paglilitis. At pag nagsumbong ang mga katutubo, at kahit na sinong Pilipino, hindi kailangan na siya pa ang magpapakahirap, magpapagawa ng mga sworn statement, magpapanotaryo, maghahanap ng mga testigo at mga ebidensya. Hindi po. Kahit marites, ikwento nyo lang doon sa grand jury. Bahala na po yung grand jury na utusan yung prosecutor, NBI, yung police. Hindi, prosecutor lang muna. Bahala na yung prosecutor. Kung i-deputize na yung mga NBI at police para makasama niya sa paghahanap ng mga ebidensya.
Yun po ang kalakaran, tunay na kalakaran sa jury justice system. Ano po? Kasi pinasusueldo natin yung mga taga-ombudsman, di ba? Mga mga prosecutor, NBI, pagkatapos sasabihin ng kaungasan na sasabihin ng isang opisyal na pamahalaan, kaso hindi niya rin alam eh. Diba? Alatsamba lang siya eh. Diba? Sabihin niya, kung may ebidensya ka, di na pagmurito. Pambirang pati so. Para kepa na pinasusueldo natin yung mga walang silbi yan sa Department of Justice, sa Office of the Ombudsman, sa NBI, na hindi sila ang magtrabaho para makapangalap ng mga ebidensya at testimonya. Di ba ba? Pero kung jury justice system nga umiiral sa ating bansa, aba, force multiplier po ang milyon-milyon mga Pilipino. Tayo ang mga fact checkers, tayo po ang mga lifestyle checker ng mga nakapwesto sa gobyerno. Tayo po ang mga whistleblower. At dapat may batas din po, no, nasa FOI, Freedom of Information / reward system. Ano po? Para po meron siyempreng bahagi, percentage ng mababawi na kinulimbat, iminalita ng po mga traidor at kawatan sa pamahalaan, yung pong whistleblower. Malinaw. So, tara na sa Partido KKK 2.0, Demokratiko. Ito po ay pagbibigay pugay sa buwis buhay. Ano po? Sa ating mga ninuno na nagbuwis ng kanilang buhay, patulo ng luha, dugo, ano po, para sa pangarap Pinoy. Ang makatarungan at makataong lipunan, ngunit Pinas lang. Not just once, not just twice, but thrice. Ito po mga traidor at kawatan sa pamahalaan, in particular yung mga ungas na framers ng 1935 at 1987 Constitution, riding in tandem sa mga ungas na traidor at kawatan na kuno ay politician. Pagpapatuloy po natin. Kaya, dapat lang, sure ka. Ang sagradong boto mo lamang po. Ano po? May God bless us all. May God bless Philippines. Sa inyo po ang balingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD, Public Administration, honoris causa.